Shoutout pala sa nagsabing puro bakasyon lang ating Vice President. What's up mga ka-TL? Welcome to my channel, Truth or Lies TV channel. Pero bago po tayo magsimula, huwag pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel at i-hit po ang all notification bell para lagi kang updated sa ating mga upload na video. Ayan po. Ito mga kaibigan, good news po. Sa araw nito, good news po ito mga kaibigan. Pero bad news po sa mga kritiko ni BP Sara. Ayan po, good news po ito mga kaibigan. Pero bago ko makalimutan, shoutout pala sa official dyan na nagsasabing puro ka lang bakasyon. Yan, shoutout po sa iyo. Ang bidyong ito po ay para sa iyo. Tingnan natin kung puro bakasyon ba talaga ang aming BP Sara. Ayan po. Sa bidyong ito, makita natin ang mga nagawa ni BP Sara. Reminders mga kaibigan. Reminders po. Tinanggalan nila ng budget ang OBP. Pero, sa bidyong ito, napaka-good news ang ating makikita. Pero bago po natin ipakita ang video, introhan muna natin. Here we go. Boom! At hito na po ang video mga kaibigan at pakikinggan natin ang mga good news. Okay? Hito na po. Lang po parangalan at pasalamatan ang mga kasamahan ko sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. My colleagues in the OVP, please stand around the room so that, yes, sino pa? I can thank you first before anyone else. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at sa inyong pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyo. Mga kababayan, government agency partners, esteemed private sector allies, dedicated civil society workers, development stakeholders, good governance advocates, and all our friends nationwide. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, taos-puso po akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo naririto ngayon at sa lahat ng mga kasamahan, kasama, kaagapay at katuwang ng Office of the Vice President sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Saksi ang tanan sa lisod nga kasinatian sa OVP sa milabay na mga bulan. In other words, saksi ang lahat sa mga hindrance na nangyari sa office ng Vice President. Bakit? Kasi nga, di ba, tinanggalan ng budget? Naging mas mapaghamon ang pagpapatakbo namin ng mga programa na ang pakay ay pagbibigay ng solusyon sa ilang mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino. Ngunit ang mga batikos at sistematikong atake laban sa OVP ay hindi naging sapat para tayo ay humina, huminto at mabigo. In other words, shoutout sa mga critics ni BP Sara dyan. Failed po kayo. You're failed. Nabigo po kayo sa paninira ka, BP Sara. The intention to weaken and frustrate us from serving the Filipinos failed. Patunay ang ating pagtitipon ngayon sa tagumpay ng ating pagsisikap para sa mga Pilipino at minamahal nating bansa. Ang tagumpay na ito ay bunga ng inyong patuloy na paniniwala sa mahalagang misyon ng Office of the Vice President. Sa misyong ito ay natutupad natin ang mga proyekto at programang nagbibigay ng ginhawa sa buhay ng mga pamilya, babago sa mga komunidad, huhubog ng mga pangarap at magpapanday ng magandang kinabukasan.
Nagawa natin ito ng may paninindigan bilang mga ahensya ng pamahalaan, pribadong kumpanya, samahang sibiko, mga lokal na pamahalaan, at mga individual na may tungkulin, may malasakit, at may pagmamahal sa bayan. Ang pasidungog natin sa taong ito ay nakatuon sa mga kwento ng pagbangon at pag-asa. Kinikilala natin ang pagtahak sa mga bagong layunin, pagsubang ng mga bagong mithiin para sa bayan, at ang matatag na pag-angat na dala ng panibagong pag-asa at mas pinatibay na lakas. Sa bawat programa, proyekto at mga aktibidad na buong pusong itinataguyod ng tanggapan ng pangalawang Pangulo mula sa pangkalusugan, kabuhayan, pagkain, hanggang sa edukasyon, pagtugon sa mga sakuna at para sa kapaligiran ay binigyang liwanag natin ang landas ng pag-asa. Sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, ating isinabuhay ang diwa ng pagsubang at pagbangon. Sabay tayong kumilos sa kabila ng mga limitasyon para sa ating hangarin na maiabot ang serbisyong nararapat lamang na matanggap ng bawat Pilipino. The OVP Medical Assistance Program provided a lifeline and helped ease the burden of overwhelming medical expenses for over 127,984 Filipinos. Baby Jairo and his mother Rubilin are living proof that this hope is real and within reach. In the quiet barangay of Uringao in Cabangcalan City, Negros Occidental, Baby Jairo, a 3-year-old boy, has been braving a battle no child should ever face: leukemia. For every chemotherapy session, his family had to endure a grueling 2-hour journey to the Bacolod city, holding on to hope with every mile. It was his mother, Rubilin, who reached out to the OVP Panay and Negros Islands satellite office for help. And with the swift response of our colleagues, help came for the family. Baby Jairo received the medical assistance he needed. Today, we are witnessing his remarkable recovery. He's noticeably more playful, brimming with energy, and the lump that once caused his mother so much worry has visibly started to shrink. Approve! Galing! Isa lamang si Baby Jairo sa libo-libong Pilipinong naabot ng ating programa sa pamamagitan ng ating mga satellite offices. Ang ating mga SOs, kung tawagin, ay nagbibigay daan upang mas mapalawak at mapaabot natin ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Nagpapasalamat din kami sa ating mga katuwang na ospital, butika, at iba pang tagapagbigay ng serbisyong panlipunan sa tagumpay ng ating programa. Galing. In Cotabato City, we continue to uplift the Moro community through our OVP BARM satellite office. Our Janaza Kit program consists of various supplies necessary for Islamic funeral rites such as cotton, white cloth, and cleaning supplies such as soap, gloves, and more. We were able to provide 50 kits in 2024 and 21 more in the first quarter of 2025 to bereaved Muslim families. Sa panahon ng matinding dalamhati, ang ating Burial Assistance Program ay nagbigay ng agarang tulong pinansyal sa 25,495
na pamilyang Pilipino. Alam namin na importante para sa atin ang magbigyang galang at marangal tayong makapagpaalam sa ating mga mahal sa buhay. Meanwhile, the Magnegosyo Taday program has blossomed into a transformative initiative that made a meaningful impact on 463 individual beneficiaries and 9 organizations, reaching a combined total of 1,003 individuals with entrepreneurial dreams. Mula sa isang simpleng pangarap, gayon ay isa ng matagumpay na agripreneur si Margie mula sa Barangay Buyuan, Legazpi City. Dahil sa ating MTD program na ibinahagi ng ating OVP Bicol Satellite Office, pinasok ni Margie ang pagtatanim ng lettuce. Mula sa pagbebenta ng 500 cups ng lettuce seedlings hanggang 1,000 cups ng lettuce seedlings kada buwan, supplier na rin siya ng isang kilalang supermarket sa Legazpi City. Pangarap ni Marge na mapalago ang kanilang negosyo at sinimulan nila ito sa pagtatanim ng mga bagong produkto at ng livestock production. Para kay Margie, hindi lang puhunan ang naibigay ng MTD program, kundi pag-asa at panibagong simula para sa kanya at sa kanyang pamilya. Panibagong pag-asa rin ang hudyat ng MTD program sa agripreneurial group na binuo ng 10 former rebels mula sa Malaybalay City, Bukidnon. Kinatawan ng poultry farming and ang pagsisikap ng mga dating NPA na maging produktibong mamamayan at ang pagbabalik loob sa lipunan at pagyakap sa pagbabago. Galing. Sa tulong ng ating OVP Southern Mindanao Satellite Office, sinimulan nila ang negosyo at ngayon ay nakakakuha na sila ng 60 to 66 itlog kada araw at nakakapag-deliver ng 2 trays ng itlog sa 403rd Cooperative at kamakailan ay nagbenta pa ng 5 trays sa ating Magnegosyo Taday team. Ayan, no? Mula sa dati nilang merkado sa Campo Osito, Bahian, nakaka-deliver na rin sila sa 403rd Infantry Brigade, patunay sa kanilang lumalawak na sakop at lumalagong negosyo. Ang Libreng Sakay Program our Libreng Sakay program has also assisted over 1 million passengers in 2024. Layon ng inisyatibong ito na makatulong sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila, Cavite, Bacolod, Cebu, at Davao. What a brilliant idea talaga. Ang ganda ng proyekto na yan. Upang matugunan ang pangangailangang pang-ekonomiya ng mga pasaherong Pilipino, lalo na tuwing oras na dagsa ang mga tao sa kalsada. Yep. Bilang bahagi ng aming layunin na mapalawak ang serbisyo para sa mas maraming Pilipino, pinalalakas pa natin ang Libreng Sakay program sa tulong ng ating bagong katuwang, ang Kudos Trucking. 2 dagdag na bus ang inilaan para sa bagong mga ruta. Noong August 2024, inilunsad natin ang ruta sa PITX to Naik, Cavite, at ngayong Hunyo, sinimulan na rin ang libreng sakay para sa araw-araw na commuters sa Tacloban City at mga karating na lugar. Wow! Galing! This year, through strong collaboration, shoutout muna kay Yossi Castro dyan. Ito po yung palaging nagbabakasyon, no? Ang daming nagawa.
with our local government partners and swift coordination with emergency response teams, our disaster relief operations provided timely and life-saving support to 92,568 families affected by crises across the country. Between May 2024 and April 2025, our Kalusugan food trucks, our mobile kitchen and wheels were deployed 19 times to key locations in Quezon City, Cebu, and Davao. Reminders, tinanggalan po ng budget ang OBP, pero tikita nyo naman, pinapatuloy pa rin yung mga magagandang programa. Ganyan po kagaling ang aming Vice President na soon to be a President in 2028. These missions delivered more than just hot meals. They brought comfort and care to the front lines, serving a total of 3,914 freshly prepared meals to the brave men and women in uniform. Firefighters from the Bureau of Fire Protection who risked their lives battling blazes. Wow. Police officers from the Philippines. Hindi, ayaw ko sabihin kasi PNP ito si Tori. Police... Ito yung gusto ko, BP. May birada ba? May pitik kaunti ba, no? Kahit seryoso ba, pero may pitik. Officers from the Philippine National Police. Who worked to maintain peace and order. Soldiers from the armed forces of the Philippines who faced danger to protect the nation, and volunteers from various humanitarian groups who tirelessly extend relief and hope. Each meal was a small token of gratitude from the office of the Vice President for their unwavering courage, sacrifice, and dedication to keep our communities safe even in the darkest of times. Bilang pagtugon sa pangangailangang labanan ng gutom at alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino, namahagi ang ating opisina ng tulong sa pamamagitan ng pamimigay ng food bags sa mahigit 146,000 beneficiaries sa ilalim ng Relief of Individuals and Indigents in Crisis and Emergencies Program. Bawat bag ay naglalaman ng bigas, delata at iba pang pangunahing pagkain na naihatid sa mga pamilya ng nakaranas ng baha, sunog at iba pang matinding pagsubok. Ito ay naging paraan natin para mabigyan sila ng agarang tulong at pag-asa sa panahon ng pangangailangan. This year, our Pansarap project also delivered nutritious buns to over 13,000 students in vulnerable communities, wow, supporting their growth and learning. Galing! Bilang isang ina, naiintindihan kong ang kalusugan at edukasyon ng ating mga anak ang ating pangunahing prioridad. Kung kaya't layunin namin sa OVP na matulungan natin ang mga batang matamlay sa klase dahil sa malnutrisyon o kawalan ng sapat na sustansya. Hangad naming maging katuwang ng mga magulang at pagpapalaki ng malulusog, matatalino at masisiglang kabataan. From May 2024, we distributed 199,686 school bags to eager learners. Wow. Each bag carrying more than just supplies, but hope and encouragement. How much more kung hindi nila tinanggal ang budget sa UBP? Ang dami pang matulungan. We also grew 301,355 trees alongside communities, nurturing not only our environment but also cultivating
in them a deeper sense of responsibility as stewards of nature. Sa pamamagitan ng pagbabago, A Million Learners and Trees campaign, ipinapaalala natin kung gaano kahalaga ang edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa ating kapaligiran, sa ating pagharap sa hamon ng nagbabagong klima at mga susunod pang henerasyon. Ngayong taon, buong pagmamalaki naming ipinapakilala ang bagong disenyo ng mga pagbabago bags, mga disenyo na sumasalamin ng ating layunin na maghatid ng pag-asa sa bawat batang makatatanggap nito at sa advokasiyang mahalin at pangalagaan ang kalikasan. Wow. Ang ating bagong disenyo ay hango sa prequel ng libro na Isang Kaibigan na hanggang ngayon ay hindi pa po nasusulat. Nauna na lang po yung bag. Mula noong 2022, nakapamahagi na tayo ng kabuuang 463 pagbabago bags kung saan nangunguna ang ating OVP Panay and Negros Island Satellite Office na nakapagbigay ng 45,343 bags. Kaugnay nito, ikinagagalak ko ring ibahagi na sa ilalim ng ating tree planting program, nakapagtanim na tayo ng 867,294 na punong kahoy simula noong 2023. Malapit na po natin maabot ang ating pangarap na 1 milyong puno. Wow. Mula sa Office of the Vice President. Galing. Nangunguna rito ang OVP Central Office na nakapagtanim ng 257,200 na mga puno. Kaunting hakbang na lamang at mararating na natin ang ating layunin na makapagtanim ng 1 milyong puno para sa kapakanan ng kalikasan. Wow, malapit na ang matugunan ang 1 million na mga puno or planting trees. Kumusta naman yung 1 million houses kaya, no? At sa mga susunod pang henerasyon. Sa layuning mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na maranasan ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang pangalawang Pangulo, inilunsad din natin ang You Can Be VP program. Wow, ano kaya yan? Ganda yan. Nitong nakalipas na taon, kasama ko sa Malaysia si Elise, isang mag-aaral mula sa Pampanga at isa sa 5 napiling kabataan sa buong bansa na naging bahagi nitong ating programa. Magkasama kaming dumalo sa isang mahalagang aktibidad na inilunsad ng Southeast Asian Ministers of Education Organization Council o SIMEO. Ikinagagalak kong ibahagi na nakapagtabos na ng senior high school si Elise with honors. Wow! Matalino! Mula sa Santa Cruz Integrated High School ng Lubao, Pampanga. Kwento niya na naging daan ang You Can Be VP program upang magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili at ipagpatuloy ang pangarap niyang kumuha ng kursong Public Administration. Kasama ko rin noong nakaraang Marso ay si Shara May, na ngayon ay isang upcoming grade 10 student mula sa Las Navas National High School sa Northern Samar. Sa aking opisyal na pagbisita sa Cambodia. Una ko siyang nakilala noong binisita natin ang kanilang paaralan noong nakaraang taon. At ngayon, bilang ika-5 kalahok ng ating programa, naging bahagi siya ng mga mahalagang pagpupulong, pagbisita sa mga paaralan, at pakikipag-ugnayan sa mga leader ng Filipino community sa Cambodia.
Sa kakalipas lamang na taon, Ay, parang tulad kami ni BP, bulol minsan. si Shara May ng with honors ng kanyang paaralan. Habang patuloy nating itinataguyod ang isang mas progresibo at mas matatag na bansa, nananatili ang tanggapan ng pangalawang Pangulo bilang isang maaasahang katuwang at kasangga ng bawat Pilipino. Exactly. To our partners from key government institutions, thank you for working with us to implement programs, deliver services, and respond to the needs of underserved Filipinos. The successful rollout of our programs and projects would not have been possible without the over 1,000 strong partners that helped us further advance the well-being of our nation. Sa pamamagitan ng pinag-isang pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, at mga organisasyong pangsibiko, ay makakamit natin ang ating mithiin na maibsan ang paghihirap ng kapwa nating Pilipino. Sa kabila ng mga limitasyong pinansyal, balakid, at pagsubok, patuloy nating pagtibayin at palawakin ang mga ugnayang ito tungo sa pagbuo ng bayan na may iisang adhikaing makatulong at makapagbigay suporta, lalong-lalo na sa mga kapos at nangangailangan. Sa loob ng 3 taon bilang Vice President, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikipagtulungan para sa pagsasakatuparan ng ating mga mithiin para sa ating bayan. Kagaya ng araw na walang sawang sumusubang tuwing umaga, salamat sa inyong di natitinag na tiwala at pagsuporta para sa patuloy nating pagbangon upang maglingkod sa bayan. Yan. Unahin natin ang bansa kesa sa pansariling interes. Mangako tayo na ilalaan lamang natin ang ating puso at gawa para sa tunay na ikabubuti ng sambayanan. Ngayong taon, inaanyayahan ko kayong mas mahalin pa natin ang Pilipinas. Yeah. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ito ay hindi lamang tahanan ng bawat Pilipino, kundi santuaryo ng ating mga pangarap. Mahalin natin ang Pilipinas dahil tayo ay iisa. Magkaiba man ang ating mga pinanggagalingan, tayo naman ay may parehong mithiin. Kapayapaan, kaunlaran, at katarungan. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago sa pamamagitan ng tunay na malasakit, matibay na paninindigan, at matapang na pagkilos para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan po. Ang galing-galing mga kaibigan. Yun na nga po mga kaibigan. Wala na ako ibang masabi. Nakakamangha talaga ang ating Vice President. Nakakamangha. Yung mga ginagawa niya, pang presidente na talaga, no? Pero but anyways, shoutout pala sa nagsabing puro bakasyon lang ating Vice President. Ayan po. Panoorin mo ang video ito. Ang daming nagawa ng Office of Vice President. Reminder, tinanggalan po ng budget ng ating OBP. Pero despite sa ginawa nilang panggigipit, paninira, look at that, ang daming achievement. Ang daming natulungan. How much more kung binigyan nila ito ng budget, mga kaibigan? Diba?
But anyways, good news po sa ating lahat ito. Very, very talaga. Super the best talaga si VP Sara, guys. The best. Ayan po. But anyways, if you enjoy sa aking content po mga kaibigan, please hit the like button and share it with your friends. Until next time, bye-bye.